Kabanata 1151. Tumayo si Calex at tumingin kay Sebastian habang tinatanong niya. Masaya ka na ba? Makakaalis na ba ako? Sebastian ay ngumisi ng may pang-asar. Parang may nakakalimutan ka. Ano iyon? Tanong ni Calex, naguguluhan. Ang mga tao sa paligid nila ay pareho ring naguguluhan. Si Calex ay lumuhad na sa kanyang mga paa at humingi ng tawad. Ano pa ang maaaring mangyari? Tumawa si Sebastian. Naalala mo ba yung pagkakataon na nahuli mo si Prinsesa Delaney? May sinabi ako sa'yo noon. Siguradong hindi mo pa nakakalimutan, di ba? Naging mapatla ang mukha ni Calex nang maalala ang insidente. Hiniling ni Sebastian na putulin niya ang sarili niyang kamay. Siya ay parehong natatakot at galit. Sebastian, sobra na ang ginagawa mo. Ang lolo ko ay isang mataas na nakatatandang elder ng banal na lupa at isang intermediate deity realm master. Naisip mo na ba ang mga magiging kahihinatnan? Tumawa si Sebastian ng malamig. Isang nakatatandang tao ng banal na lupa. Isang master ng intermediate deity realm. Wala akong pakialam dyan. Kung magtatangkang labanan ako, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya iyon. Ang mga tao sa paligid ay nagulat. Ang mga salita ni Sebastian ay tila labis na mayabang. Ito ay lampas sa kayang unawain ng sino man doon. Ang mga intermediate deity realm masters ay itinuturing na ilan sa mga pinakamakapangyarihang nilalang sa kalikasan. Bagaman hindi sila kayang magwasak ng mundo, kaya pa rin nilang patagin ang mga bundok sa isang simpleng galaw ng kanilang mga daliri. Sa kaharian ng Windwalker, ang mga master ng lesser deity ay may malaking respeto. Para sa isang intermediate deity realm master, gayunpaman, sila ay napakaliit na bagay. Naglabas si Calex ng isang hindi makapaniwalang tawa. Nakilala ko na ang ilang mga mayabang na tao, pero ikaw ay nasa ibang antas. Wala kang ideya kung gaano katikot ang isang intermediate deity realm master. Ang pagdurog sa iyo ay mas madali pa kaysa sa pagpatay ng insekto. Pinagtagpi ni Sebastian ang kanyang mga kamay sa likod at sinabi ng may kaiabangan, huwag mong ipasa ang iyong limitadong pananaw sa akin. Para sa iyo, maaaring mga halimaw sila, pero para sa akin, mga hadlang lang sila. Kung sila'y mag-uudyok sa akin, hindi ako magdadalawang isip na mawala sila. Kahit 10 pa sila, wala akong iiwan na bakas ng kanilang pag-iral. Lahat ng nakikinig ay sabay-sabay na nag-rolling eyes sa hindi makapaniwalang sitwasyon. Pati si Stephanie ay nahirapang manahimik. Ang mga salita ni Sebastian ay tila labis na nakakabuwisit, parang pagyayabang hanggang sa punto ng kababawan. Ang galit ni Calex ay naging malamig at mapanlate ng ngiti. Sige. Kung akala mo'y hindi ka matitinag, tawagin natin ang aking lolo dito at tingnan natin kung sino talaga ang talunan. Sa mga salitang iyon, inilabas niya ang isang scroll, pinapagana ang kanyang espiritual na enerhiya upang buhayin ito. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Delaney. Hindi. Ito ay isang scroll ng transmission. Ang karamihan ay sabay-sabay na napahinto. Karaniwan, ang mga tao ay gumagamit ng transmission opals para sa komunikasyon. Gayunpaman, ang mga transmission opal ay gumagana lamang sa loob ng isang limitadong saklaw. Ang mga pangunahing uri ay makakapagpadala lamang ng mga mensahe sa loob ng 10 milya, ang mas magaganda ay umaabot hanggang 100 milya, at ang pinakamagaganda ay umaabot ng halos 1,000. Ang isang transmission scroll ay maaaring umabot ng daan-daang libong milya. Ito ay isang gamit na isang beses lang magagamit at napakahalaga. Ang mga scroll ng transmission ay mga bihirang kayamanan, halos imposibleng makuha, kahit na may pera. Malinaw ang pagkadesperado ni Calex. Hindi niya gagamitin ang ganitong mahalagang yaman kung wala siyang ibang pagpipilian. Kabanata 1152. Si Stephanie ay mapatlas sa takot. Supreme Lord Sebastian, ano ang gagawin natin? Hindi ba't dapat tayong tumakas na lang? Mag-relax ka. Ang Gaudium Sacred Ground ay higit sa 100,000 milya ang layo. Kahit maglakbay sila sa pinakamabilis na bilis, aabutin pa rin sila ng ilang araw para makarating dito, sabi ni Sebastian ng kalmado. Nang marinig ito, sabay-sabay na nag-rolling eyes ang mga tao. Kamakailan lang,
Nagmamayabang si Sebastian na hindi siya natatakot kahit sa 12 intermediate deity realm masters, at ngayon, sa sandaling humingi ng tulong si Calyx, nag-iisip na siyang tumakas. Anong biro ito? Walang naglakas loob na magsalita. Ang lakas ni Sebastian ay higit pa sa kanila, at hindi nila susubukan ang kanyang pasensya. Hindi siya gumawa ng anumang hakbang upang pigilan si Calyx at simpleng pinanood siya ng walang emosyon. Hindi nagtagal ay natapos na ni Calyx ang kanyang transmisyon. Tumingin siya kay Sebastian at sinabi, "Papunta na ang lolo ko ngayon." Pagdating niya, patay kayong lahat. Ang karamihan ay nahulog sa takot. Mabilis na tumakbo si Layla at sinabi, "Ginoong Calyx, palagi akong nasa panig mo." Hinayla siya ni Calyx sa kanyang yakap at sumagot, "Huwag kang mag-alala. Ikaw ang aking babae. Hindi kita kailanman sasaktan." "Ako rin, Ginoong Calyx," sabi ni Lila habang nagmamadali papalapit sa kanya. "Bilangin niyo kami. Kasama ako." Agad na nagtipon-tipon sina Gaius at ang iba pa sa likuran ni Calyx. Sa loob ng ilang sandali, mahigit 70% ng mga tao ang sumama sa kanya, na nag-iwan lamang ng ilang miyembro ng Supreme Merchants Guild at si Delaney sa tabi ni Sebastian. Nakatayo sa malayo, nag-atubili si Damant, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ang katapatan ay nagutos na siya ay manatili kay Sebastian, ngunit ang paggawa nito ay gagawing kaaway siya at ang buong pamilya niya ni Calyx. Nagniningning ang mga mata ni Calyx nang mapansin niya si Damant. Aba, hindi ko namamalayan na may isa pang maganda dito. Bakit hindi ka rin lumapit dito? Huwag mong sabihing gusto mong maging kaaway ko. Nagbigay si Damant ng paumanhin na tingin kay Sebastian. Sabi niya sa mababang boses, "Pasensya na." Pagkatapos, tumakbo siya patungo kay Calyx. "Halika dito." Utos ni Calyx, hinayla si Damant sa kanyang mga bisig. Gusto niyang lumaban, pero pinigilan siya ng takot, na naging sanhi ng kanyang hindi maiiwasang pagsuko. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikislap ng malamig na galit habang lumalapit siya kay Calyx. Nanghina ang kumpiyansa ni Calyx habang siya'y nagpapanak. "Sebastian, anong ginagawa mo? Binabalaan kita, papunta na ang lolo ko. Huwag kang magkalakas ng loob na gumawa ng kahit anong kalokohan." Naglabas si Sebastian ng malamig na tawa. Ang Gaudium Sacred Ground ay nasa 100,000 milya pa. Kahit na sa pinakamabilis na takbo, ilang araw pa sila. Baka nagdiriwang ka ng masyadong maaga. Naging mapatla ang mukha ni Calyx. "Hindi mo ito magagawa. Kung may mangyari sa akin, pagbabayaran ka ng lolo ko. Isipin mo ang mga magiging resulta, kung hindi para sa sarili mo, para sa mga tao sa paligid mo." Ang boses ni Sebastian ay naging malamig. "Kinamumuhian ko ang mga banta. Gawin mo ulit, at hindi ako magdadalawang isip. Ano bang gusto mo sa akin?" Tanong ni Calyx ng galit. "Aling kamay ang ginamit mo para hawakan si Prinsesa Delaney? Putulin mo na lang iyon," sabi ni Sebastian. "Hinding-hindi," sagot ni Calyx, galit na galit. "Kung ayaw mong gawin, tutulungan kita." Bigla siyang sumugod at hinawakan ang braso ni Calyx sa isang iglap. Sa takot, itinulak ni Calyx si Damant patungo kay Sebastian at tumakas. Bilang isang 7-star Lesser Deity Master, ang kanyang reaksyon ay kasing bilis ng kidlat. Pagkatapos mahuli si Damant, sumugod si Sebastian na parang isang mandaragit na nag-uusig. Ang bilis niya ay nakakasilaw, walang pagkakataon si Calyx na makatakas. Tumingin si Calyx kay Sebastian na puno ng takot, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang pag-asa. Hawak ni Sebastian ang kanyang mahabang espada ng matatag, ang talon ay kumikislap sa liwanag na may nakakatakot na ningning. Hakbang-hakbang, nilapitan niya si Calyx. Kabanata 1153. "Sebastian, hindi mo ako pwedeng trituhin ng ganito." Sigaw ni Calyx nang may pagdaramdam. Naglabas si Sebastian ng malamig na pag-ungol, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Naglakas loob kang insultuhan si Prinsesa Delaney. Ngayon, magbabayad ka." Sa mga salitang iyon, inihampas niya ang kanyang mahabang espada sa isang maayos na galaw. Isang sinag ng malamig na liwanag ang dumaan, at isang matinding sakit ang sumakit sa mga braso ni Calyx. Nahulog siya sa lupa, ang kanyang mga braso ay naputol sa balikat,
Ang dugo ay sumisirit tulad ng isang pulang fountain. Si Calyx ay nagliliyab sa sakit, ang kanyang mga sigaw ay umuukit sa mga naguluhang tao. Walang sino man ang nakakita kay Sebastian na kumilos ng may ganitong walang awang katumpakan. Walang emosyon, tiningnan ni Sebastian si Calyx ng walang simpatya. Pinangako mong isang braso lang ang kukunin mo. Bakit pareho ang pinutol mo? Sumabog ang boses ni Calyx sa galit, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot habang nakahiga siya sa lupa. Kung ako ang gagawa nito, syempre, maghihingi ako ng dagdag na bayad, malamig na sabi ni Sebastian. Sa mga salitang iyon, umabot sa sukdulan ang galit ni Calyx, at nahimatay siya sa lugar. Ginoong Wilder, nagdulot ka na ng seryosong problema ngayon, sabi ni Delaney habang naglalakad patungo kay Sebastian. Nababahala siya dahil hindi niya ma-imagine ang mga magiging kahihinatnan kapag dumating na ang lolo ni Calyx. Gayunpaman, tila hindi nababahala si Sebastian. Huwag mag-alala. Ano man ang mangyari, haharapin ko ito. Natatakot lang ako na baka hindi mo kayanin, sagot ni Delaney habang nakakunot ang noo. Hindi ito magiging kasing sama ng iniisip mo. Bumalik ka na lang at magpahinga. Kaya ko ito, sagot ni Sebastian ng may kumpiyansa at may ngiti. Pagkatapos, umalis siya kasama si Stephanie at ang iba pa. Bumalik si Sebastian sa Supreme Merchants Guild nang dumating si Rainey mula sa Aruna City. Supreme Lord, lubos kong sinuri ang lungsod ng Aruna. Lahat ng sinabi ni Ginoong Sylvan ay totoo. Ang lungsod ay masagana at madaling ipagtanggol, ngunit ang gobernador, si Lucian Greymore, ay isang matinding kalaban. Ang kanyang pamilya ay labis na makapangyarihan, at ang kanyang anak na si Jessa Greymore ay may koneksyon sa Violette Sacred Ground. Ang pagkuha ng posisyon ay hindi magiging madali. Walang dahilan para mag-alala. Susubukan muna natin ang diplomasya. Kung hindi iyon magtagumpay, makikipaglaban kami hanggang sumuko sila. Sa mga salitang iyon, agad siyang nagtungo sa palasyo upang hilingin ang kontrol ng Aruna City mula sa hari. Ang hari ay agad na pumayag sa kahilingan. Dahil sa kaguluhang dulot ni Sebastian, sabik na sabik siyang makita itong umalis at dalhin ang kanyang mga gulo sa ibang lugar. Hindi nag-aksaya ng oras si Sebastian. Nang makuha niya ang pahintulot ng hari, nagdetour siya sa ipinagbabawal na lupain ng Swordati, at kinuha ang Chimes Tower. Ang napakalaking tore ay hindi karaniwang kasya sa isang storage space ring, ngunit ang Chimes Tower ay hindi isang ordinaryong mahiwagang artifact. Maaari itong lumiit at lumaki ayon sa kanyang kagustuhan, na nagpapahintulot sa kanya na paliitin ito sa sukat ng palad at itago ito. Pinakawalan niya ang mga tao sa loob, na sumakay sa mga mahiwagang kranong inihanda niya, at umalis sila patungo sa lungsod ng Aruna. 2 araw ang lumipas, nakarating sila sa Aruna City. Ang Aruna City ay nakalubog sa isang lambak na napapaligiran ng mga matataas na bundok. Ang pasukan ay isang makitid na daanan na 400 pulgada ang lapad, na lumiliit sa mas mababa sa 200 pulgada sa ilang bahagi, na may matatarik na bangin na umaabot ng libu-libong talampakan ang taas. Bagaman makakalipad ang mga tagapag-ani, ang mga bundok ay puno ng mga mababangas na hayop, na nagiging mapanganib ang mga kalangitan. Mas pinipili ng mga manlalakbay ang relatibong kaligtasan ng daanan, na pinoprotektahan ng mga depensibong pormasayon at masyadong makipot para sa malalaking halimaw. Ang lungsod mismo ay isang masiglang sentro, umuunlad bilang isang daanan para sa mga mangangalakal at manlalakbay. Nang lumitaw si Sebastian at ang kanyang kasamahan sa labas ng lungsod, agad na nakatanggap ng balita si Lucian Greymore, ang gobernador ng lungsod. Ginoo Greymore, narito ang kataas-taasang Panginoon kasama ang kanyang mga puwersa. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Davian Greymore, ang katiwala ng gobernador. Lucian ay ngumiti ng malamig habang sinabi, sa loob ng maraming henerasyon, ang lungsod ng Aruna ay pag-aari ng aming pamilya. Walang sino man ang makakakuha nito mula sa amin, kasama ka. Pero ang kataas-taasang Panginoon ay napakalakas, at napakamayabang din niya. Sobrang kapal ng mukha niya na pumatay ng mga tao mula sa Gaudium Sacred Ground. Kung lalabanan natin siya, baka magdala siya ng kapahamakan sa ating pamilya. Sabi ni Davison ng may pag-aalala. Tinuwanan ni Lucian ang kanyang mga alalahanin.
Ang ginawa lang niya ay umasa sa kanyang Supreme Pluton. Bagaman magaling ang kanyang mga kasanayan, isa pa rin siyang tao lamang. Mayroon tayong mahigit sa 100 mga cultivator, na lahat ay lesser deity master. Madali lang siyang patayin. Patayin siya. Nagulat si Davison. Ginoong Greymore, hindi ba masyadong delikado yan? Kahit napatayin natin siya, ano naman ang gagawin natin sa mga tao mula sa Crown Dominion? At paano natin sasabihin sa hari? Anong kinatatakutan mo? Papunta na si Kali Exas Lolo ngayon. Pag napatay natin ang Supreme Lord, ipapakita natin ang kanyang ulo kay Ginoong Guggenheim. Tungkol naman sa mga tao mula sa Crown Dominion, kung susuko sila, ayos lang ang lahat. Kung hindi, hayaan na lang natin si Ginoong Guggenheim na lipulin sila. Sabi ni Lucian na may malupit na ngiti. Kabanata 1154. Si Sebastian at ang kanyang pangkat na mahigit 3,000 na lalaki ay nakatayo sa labas ng mga pintuan ng lungsod, nakatingala sa matatayog na pader ng Aruna City. Ang ambisyon ay nag-aalab sa kanyang dibdib, at halos makita niya ang isang hinaharap kung saan ang lungsod na ito ay uunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno, mas masagana at makapangyarihan kaysa dati. Ang mga pader ng lungsod ay umabot sa kalangitan, halos 100 talampakan ang taas, nagawa sa matibay na asol na bato. Ang mga tore ng bantay ay naglalaro sa mga pader, puno ng mga butas para sa palaso at mga tore ng bantay, habang ang mga sundalo ay walang pagod na nagbabantay sa itaas. Nakabihis sa malinis na baluti at armado ng matatalim na armas, ang mga gwardya ay nagmamasid sa paligid na may mahigpit at hindi natitinag na pagbabantay. Nagtakbo ang mga gwardya ng lungsod nang makita nila ang puwersa ni Sebastian. Itinaga ng mga archer ang kanilang mga armas sa target, nakahanda at handang magpapaputok. Hindi lang ito mga karaniwang sandata. Bawat crossbow at bolt ay isang dekalidad na enchanted artifact, na kayang magdulot ng malubhang pinsala kahit sa mga mandirigman na nasa antas ng demigod. Gayunpaman, si Sebastian ay nanatiling hindi natitinag. Tama, ang mga engkantadong pana ay malakas, pero ang kanyang mga tao ay may mga pinatibay na baril at 100 mga rifle. Kung pipiliin niyang magsagawa ng atake, madali lang babagsak ang lungsod. Wala siyang balak sirain ang magiging sakop niya. Inutusan niya si Rainy na lumapit at kausapin ang mga gwardya. Makinig kayo. Dumating na si Supreme Lord Sebastian upang pamunuan ang Aruna City. Ilabas niyo ang inyong City Lord dito upang salubungin siya agad. Maghintay ka dito. Aabisuhan ko siya, sabi ng pinuno ng gwardya ng lungsod. Sa mga salitang iyon, siya ay naglaho sa kalaliman ng lungsod. Naghintay sina Sebastian at ang iba pa. 1 oras ang lumipas, at wala pa ring palatandaan ng pagtanggap. Nagngangalit si Rainy. Napakabastos nito. Matagal na kaming nakatayo dito, at wala namang tao dito. Ngumiti si Sebastian ng bahagya, hindi nagulat. Ang pamilyang Greymore ay namuno sa lungsod ng Aruna sa loob ng 1,000 taon. Siyempre, hindi sila nagmamadaling ipasa ito. Ang kaunting laro ng kapangyarihan ay inaasahan na. Anong gagawin natin? Maghihintay na lang dito hanggang handa na sila. Tanong ni Rainy ng galit. Sabihin mo sa kanila na maghihintay kami ng 15 minuto, utos ni Sebastian. Kung hindi pa bukas ang mga pintuan sa oras na iyon, puwersahin natin ang pagkuha sa lungsod. Tumanggo si Rainy at inilipat ang mensahe. Nang malapit na ang oras, biglang bumukas ang mga mata ni Sebastian, may malamig na liwanag na kumikislap sa mga ito. Umaasa siya sa isang mapayapang paglipat at handa pang tretuhin ng mabuti ang pamilya Greymore kung pipiliin nilang sumuko. Gayunpaman, kung kailangan talagang makipaglaban, ayos lang. Habang inihahanda niya ang utos na umatake, dahan-daang bumukas ang mga pintuan. Sa pagbukas ng pinto, pumasok si Davian na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Purihin ang kataas-taasang Panginoon, bati ni Davian sa kanya nang may kayabangan. Ikaw ba ang Panginoon ng lungsod? Tanong ni Stephanie nang may pagdududa. Hindi. Ako'y tagapangalaga lamang. Ang Panginoon ng lungsod ay nagkukulong, kaya't ako ang ipinadala upang salubungin kayo. Pakiusap, sumunod kayo sa akin papasok sa Jungsod, sabi ni Davian na may ngiti. Nang marating ni na Sebastian at ng iba pa ang gate,
Isang pangkat ng mga gwardya ng lungsod ang hamarang sa kanilang daraanan. Ano ang kahulugan nito? May balak ba kayong magrebelde? Tanong ni Rainy sa matalim na tinig. Ngumiti si Davian at sinabi, walang dahilan para magalit. May sarili ng mga patakaran ang Aruna City. Hindi pinapayagan ang mga armadong puwersa na pumasok. Handa nang sumabog si Rainy, pero itinaas ni Sebastian ang kamay, pinutol siya. Pagkatapos, inutusan niya si Dracaria na panatilihing naghihintay ang Crowned Dominion sa labas. Pagkatapos noon, siya, Rainy, at Stephanie ay sumunod kay Davian papasok sa lungsod. Kabanata 1155. Ang Greymore Estate ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa inaasahan ni Sebastian. Ang malalaking pulang pintuan ay nakabukas ng maluwang, pinalamutian ng masalimuot na mga ukit na nagpapakita ng kapangyarihan ni Lucian. Sa likod ng pasukan ay may malawak na patio, kumpleto sa mga umaagos na sapa, maingat na inayos na mga pavilion, at mga ornamental na hardin ng bato. Bawat detalye ay nagsasalita ng karangyaan at kagandahan. Pinangunahan ni Davian si Sebastian at ang kanyang grupo sa isang serye ng mga paikot-ikot na pasilyo. Sa wakas, nakarating sila sa pangunahing bulwagan. Ang loob ay isang marangyang pagpapakita ng kayamanan, na may gintong dekorasyon, mahahalagang pintura, at mga palamuting alpombra na nagpapalambot sa bawat hakbang. Ipinakita ni Davian na maupo sila at pinapanta ang mga tauhan para magdala ng mabangong tsaa. Supreme Lord, pakihintay dito sandali. Susuriin ko kung natapos na ni Ginoong Greymore ang kanyang pag-iisa. Sa mga salitang iyon, umalis si Davian. Lumipas ang isa pang oras, at nagalit si Rainy. Napakaabusado nito. Sobrang pinipiga ni Lucian ang sitwasyon. Kataas-taasang Panginoon, ano ang dapat naming gawin? Tanong niya. Ang tingin ni Sebastian ay naglakbay sa buong ari-arian. Ano sa tingin mo sa palasyo na iyon? Tanong niya, itinuturo ang isang marangyang gusali na may gintong palamuti sa kabila ng patio. Hindi masama, pero sa ngayon kailangan nating mag-focus sa pakikipagkita kay Lucian at pag-secure sa estate na ito. Kailangan nating maging handa bago dumating si Lolo Calex, sabi ni Rainy. Tumango si Stephanie bilang pagsang-ayon. Tamang-tama si MS Lloyd. Ang pagharap sa mga Intermediate Deity Realm Masters ay hindi biro. Kailangan natin ang proteksyon ng Aruna City kung gusto nating magkaroon ng pagkakataon. Ang palasyo na iyon ay nakakainis, sabi ni Sebastian sa sarili. Nagpalitan ng maguguluhang tingin sina Rainy at Stephanie. Pinag-uusapan nila ang pagkuha ng kontrol sa ari-arian, at narito si Sebastian, nakatuon sa isang palasyo. Sa susunod na sandali, ang kanilang pagkalito ay naging gulat nang ilabas ni Sebastian ang isang rocket launcher at naglagay ng bala. Walang kaunting pag-aalinlangan, siya'y bumaril. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa hangin. Ang napakagandang palasyo ay winasak sa isang pagsabog, naging abo sa loob ng ilang segundo. Sa sandaling iyon, usok at mga labi ang pumuno sa patio. Si Sebastian ay naglagay ng rocket launcher sa kanyang balikat na may ngiti sa kanyang mukha. Nagtakbuhan sina Rainy at Stephanie sa pagkasira, walang masabi. Hindi nila kailanman inisip na gagawa siya ng ganitong katapang, ngunit hindi nila may kakaila ang bisa ng kanyang mga aksyon. Sa sandaling gumuho ang palasyo, naubos ang pasensya ni Lucian. Sa loob ng ilang sandali, nagalit na lumabas si Lucian, kasama ang kanyang mga gwardya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sumigaw siya ng galit, sino ang gumawa nito? Oo, ginawa ko, tahimik na pahayag ni Sebastian, naglakad pasulong kasama sina Rainy at Stephanie sa kanyang tabi. Ang mukha ni Lucian ay namula sa galit. Sinira mo ang aking tahanan. Paano mo nagawa yan? Mga gwardya, dakpin siya at patayin siya agad. Mga gwardya, dakpin siya at agad na patayin. Sa kanyang utos, isang pangkat ng mga gwardya ang pumalibot sa grupo ni Sebastian, nakalabas ang mga sandata at puno ng nakamamatay na intensyon. Sumigaw si Rainy ng matalim na boses, Lucian, paano mo nagawa yan? Alam mo ba kung sino ang pinagbabantaan mo? Ito ang kataas-taasang Panginoon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kumilos laban sa kanya? Kasabay nito,
hinugot niya ang kanyang mahabang espada at inihanda ang sarili na sumugod. Nagkunwari si Lucian ng isang hitsura ng pagkabigla. Ang kataas-taasang Panginoon. Tumigil kayo, kayong lahat, utos niya sa mga gwardya, itinaas ang kamay upang ipaalas sila. Tumingin siya kay Sebastian at nagpatuloy, patawarin mo ako, Supremong Panginoon. Hindi ko alam ang iyong pagdating. Ang aking pagkakamali. Pakiusap, tanggapin mo ang aking paghingi ng tawad. Nakita ni Sebastian ang tunay na layunin. Maliwanag na alam ni Lucian kung sino siya mula sa sandaling pumasok sila. Kung hindi dahil sa pagsabog, malamang ay nagtatago pa rin siya. Tinanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Hindi madaling makakuha ng pagkakataon na makausap ka, hindi ba? Sagot ni Sebastian na may malamig na ngiti. Pinilit ni Lucian na ngumiti, saka sinabi, Supreme Lord, bakit mo sinira ang aking palasyo? Karapat-dapat akong makakuha ng paliwanag para dyan. Kabanata 1156. Tinanong ni Sebastian na may ngiti, sige nga, Ginoong Greymore, paano mo gustong ipaliwanag ko ang aking sarili? Lucian ay nagpakawala ng malamig na tawa. Kahit na ikaw ang kataas-taasang Panginoon, hindi mo basta-basta pwedeng apiin ang iba ng walang dahilan. Ang pagwasak sa aking palasyo ay hindi maliit na bagay, at may utang ka sa akin na paliwanag. Sumagot si Sebastian habang ngumingiti, ipinagkaloob na sa akin ng hari ang Aruna City bilang aking teritoryo, na nangangahulugang ang Greymore Estate ay nasa ilalim na ng aking pagmamay-ari. Sa madaling salita, sinira ko lang ang sarili kong ari-arian. Nakakabawi ba iyon sa iyo? Ang mga kamao ni Lucian ay humigpit ng instinctively bago niya pinilit ang sarili na mag-relax, pinagdikit ang mga labi at naglagay ng pekeng ngiti sa kanyang mukha. Supreme Lord, nagbibiro ka ba? Sa loob ng maraming henerasyon, ang aming pamilya ang nagtatanggol sa Aruna City. Sa madaling salita, ang lungsod ay pagmamay-ari ng mga Greymores, na siyang aking pamilya. Ang ngiti ni Sebastian ay naging malamig. Lucian, wala akong gaanong pasensya. Bibigyan kita ng 5 minuto para pag-isipan ito. Kung hindi mo ibibigay ang Aruna City, mapipilitan akong gumamit ng espesyal na mga hakbang. Ang tapang mo. Gusto kong makita kung ano ang mga espesyal na hakbang na sinasabi mo. Luminga si Sebastian upang makita ang isang pares ng mga batang maharlika na papalapit. Ang lalaki ay nagpakita ng kumpiyansa, at ang babae ay naglakad ng may hindi mapapawing poise. Sino kayo? Tanong ni Sebastian habang tinitingnan sila. Lumakad ang lalaki pasulong at sinabi ng may kaiabangan, makinig ka. Ako si Merrick Greymore, tagapagmana ng pamilyang Greymore. Sumunod ang babae at sinabi, ako si Lenore Greymore, ang pangalawang anak na babae ng mga Greymore. Nagpakita si Lucian ng pagdisiplina sa kanila, sinabing, Merrick, Lenora, magpakita kayo ng magandang asal. Bumaling siya kay Sebastian at sinabi, sila ang mga anak ko. Pinabayaan ko sila mula pa noong bata pa sila, kaya medyo tuwid sila magsalita. Sana'y mapatawad mo sila, kataas-taasang Panginoon. Ngumiti si Sebastian at sumagot, 1 minuto na ang lumipas. 4 pa ang natitira. Nawala ang ngiti sa mukha ni Lucian, pinalitan ng isang kisap ng malamig na determinasyon. Street Merrick ay galit na galit, maglakas foot ke pang barita ang aking ama sa sarili naming lupa ang kapal ng mukha mo. Malupit na sinabi ni Lenora, Sebastian, hayaan mong bigyan kita ng babala, ang Arima City ay pag-aari ng aming pamilya, huwag mong isipin na basta-basta kang makakapasok dito at ipagmamalaki ang iyong titulong Supreme Lord. Sino mang narito ay susunod sa aming utos. Si Stephanie ay nagalit sa galit. Anong karapatan mong labanan ang iyong mga nakatataas? Ang iyong kapal ng mukha ay labis na nakakagalit. Merrick ay nagmakaawa. Sweetheart, mali ka. Dito sa Aruna City, kami ang batas. Kahit ang hari, hindi makakapag-utos dito, lalo na ikaw. Napakaabusado. Galit na sabi ni Rainey. Nang handa na siyang kumilos, isang legion ng mga armadong gwardya ang mabilis na pumalibot sa kanila. Itinutok nila ang kanilang mga espada kay Rainey at sa iba pa.
Ang kislap ng mga pinakintab na espada at ang matinding puwersa ng kanilang pagnanais na pumatay ay nakakapanghina. Hindi ito mga karaniwang gwardya. Ang mga Greymores ay maingat na sinanay sila, bawat isa ay nasa antas ng 7-star demigod o mas mataas pa. Mahigit 100 ang nakahanda, kasama ang isa pang batalyon ng mga archer na nakapwesto sa mga estratehikong lugar. Sa mga anino, higit sa 20 makapangyarihang aura ang nagkukubli, naghihintay na umatake. Nagtatangkang magrebelde ka, hindi ba? Ang boses ni Rainey ay nanginginig sa pagitan ng galit at kawalang paniniwala. Ang mga kamay ni Stephanie ay basa sa pagkabahala. Ms. Lloyd, nagbibiro ka ba? Ang aming pamilya ay palaging tapat sa korona. Gayunpaman, kung may sino man na susubukang pighatiin kami, hindi namin ito palalagpasin, sabi ni Lucian na may ngiting puno ng kasiyahan. Ang lungsod ng Aruna ay hindi opisyal na nasasakupan ng pamilya Greymore, ngunit pinamunuan nila ito bilang de facto na mga monarko sa loob ng 1,000 taon, salamat sa kanilang napakalakas na kapangyarihan. Ang kasaganaan ng lungsod ay nagpayaman sa mga Greymores ng labis, na nagbigay daan sa kanila na mapanatili ang isang hukbo ng mga piling mandirigma na may mga kagamitan na napakabango. Noong ang kaharian ng Evolet ay may kapangyarihan pa, kahit sila ay kailangang mag-ingat sa paligid ng pamilyang Greymore. Ang kaharian ay natatakot sa kanilang napakalakas na lakas, kaya't pinayagan ang mga Greymores na pamunuan ang Aruna City bilang kanilang sariling pribadong dominyo. Sa katotohanan, kahit na ang Aruna City ay teknikal na bahagi ng kaharian ng Evolet, ito ay gumagana bilang isang independenteng kuta. Ang pamilyang Maharlika ay halos walang kontrol dito. Ngayon, sa pagkawasak at pagsasakop ng kaharian ng Evolet ng kaharian ng Windwalker, opisyal na nang nangako ng katapatan ang lungsod ng Aruna sa kaharian, ngunit sa pangalan lamang. Sa katotohanan, ang mga Greymores ay patuloy na may ganap na kontrol. Merrick at Lenore Greymore ay nagmakaawa. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng paghamak, na nagpapakita na wala silang pagpapahalaga kay Sebastian. Kabanata 1157. Si Rainey at Stephanie ay galit at nag-aalala. Natatakot sila na baka gumawa ng hakbang si Lucian laban sa kanila. Kahit na makapangyarihan si Sebastian, isa lamang siyang tao, at hindi sila makapagbigay ng malaking tulong sa isang tunay na laban. Ang mga Greymores ay sobrang lakas, mayroon silang 100 mga taga-buga ng cross, 100 mga elite na mandirigma sa antas ng 7 bituin na demigod, at mahigit 20 mga lesser deity masters na nakatago sa mga anino. Kahit isang intermediate realm master ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago harapin ang ganitong uri ng puwersa. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Sebastian at tahimik na binilang ang mga segundo sa kanyang isipan. 4 minuto na ang lumipas. 1 minuto na lang, sabi niya nang walang pakialam. Binabalaan kita sa kamatayan. Nagalit si Merrick sa kawalang malasakit ni Sebastian. Ihinarap niya ang kanyang mahabang espada at gustong sumugod, ngunit pinigilan siya ni Lucian. Supreme Lord, talagang handa ka bang tahalin ang landas na ito at dalhin kaming lahat sa kapahamakan? Tanong ni Lucian ng galit habang tinitingnan ang Sebastian. Hindi siya pinansin ni Sebastian. Malupit na sinabi ni Rainey, nandito lang kami para kunin ang kontrol sa Aruna City ayon sa utos. Kung may sino mang naghahanap ng laban hanggang kamatayan, ikaw iyon. Huwag kalimutan, mayroon kaming 5,000 sundalo mula sa Supreme Pluton na nakaistasyon sa labas ng mga pintuan. Siguradong narinig mo na ang kanilang lakas. Ang mukha ni Lucian ay nagnitngit sa galit, ngunit alam niyang mas mabuti nang huwag maliitin ang Supreme Pluton. Kung hindi siya nag-ingat sa kanilang kapangyarihan, matagal na sana niyang iniutos ang isang pag-atake. 10 segundo na lang, Lucian. Gumawa ka na ng desisyon, tanong ni Sebastian, tinutok ang malamig na tingin kay Lucian. Tay, huwag kang mag-atubili. Patayin mo na siya. Malarnag na utos ni Merrick. Panahon na. Rainey, magpalabas ng signal, at atakihin ang lungsod. Utos ni Sebastian nang walang pakialam. Walang palya, inilabas ni Rainey ang isang signal flare. Sandali. Sigaw ni Lucian, agad na inutusan ang kanyang mga gwardya na huminto.
Pinipilit ang ngiti, sinabi niya, Supreme Lord, wala nang pangangailangan para sa mga ganitong labis. Nagbibiro lang ako. Siyempre, ibibigay ko ang Aruna City. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Tatay. Nagalit na protesta ni Merrick, ngunit pinatahimik siya ni Lucian sa isang matalim na titig. Okay. Isang araw ay sapat na, sagot ni Sebastian. Oo, higit pa sa sapat. Ihahanda ko na ang lahat para sa iyo, at naghanda ako ng isang piging upang salubungin ka. Mangyaring sumama ka sa akin, sabi ni Lucian na may ngiti. Mag-ingat ka, kataas-taasang Panginoon. Si Lucian ay isang ahas, kaya maaaring ito ay isang bitag. Lumapit si Rainy kay Sebastian at pinaalalahanan siya. Tumanggo si Sebastian bago sumunod kay Lucian patungo sa silid kainan. Umupo sila sa harap ng isa't isa, habang si Rainy at Stephanie ay nakatayo sa likod ni Sebastian. Itinaas ni Lucian ang kanyang baso at sinabi, Kagalang-galang na Panginoon, ito ay isang espesyal na alak mula sa Aruna City. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung ano ang lasa nito. Kinuha ni Sebastian ang kanyang baso ngunit hindi ininom ang alak dahil may naramdaman siyang kakaiba kay Lucian. Nakita ang kanyang pag-aatubili, ininom ni Lucian ang kanyang alak ng isang lagok. Pagkatapos lang noon ay umiinom si Sebastian. Ang alak na ito ay kahanga-hanga. Matagal na akong hindi nakakainom ng ganito kalakas, sabi ni Sebastian, tunay na nagpapahalaga. Kung gusto mo, magdagdag ka pa. Lenora, lagyan mo ng refill ang baso ng kataas-taasang Panginoon, utos ni Lucian. Si Lenora ay nag-atubili, ngunit sumunod siya. Nagpalitan ng toast sina Sebastian at Lucian. Pagkatapos ng ilang rounds, biglang humawak si Sebastian sa kanyang ulo. Supreme Lord, ayos ka lang ba? Mabilis na tanong ni Stephanie. Ang ulo ko. Parang umiikot, bulong ni Sebastian habang bumagsak sa mesa. Kabanata 1158. Anong nangyari, Supreme Lord? Rainy at Stephanie ay napahiyaw sa gulat, sabik na tinatawag at naiyuyugyog si Sebastian. Sinubukan nilang gisingin siya, pero wala itong silbi. Hindi siya tumugon kahit kaunti. Mabilis na napagtanto ni Rainy na mayroong napakalaking problema. Tumingin siya kay Lucian. Pinaglagyan mo ng lason ang alak. Hindi ka kasing tanga ng inaasahan ko. Oo, tama ka. Nagdagdag ako ng Eternal Sleep Elixir sa alak. Hindi ito talagang lason, mas parang elixir ng malalim na tulog. Ngayon, kahit bumagsak pa ang langit, hindi siya madyay gising. Sabi ni Lucian na may mapagmalaking ngiti. Ano ang balak mo? Tanong ni Rainy, parehong nagulat at galit. Nagbigay si Lucian ng malamig na tawa. Ang aming pamilya ay namuhay ng mapayapa sa Aruna City sa loob ng maraming henerasyon. Kayo ang dumating para kunin ang sa amin, kaya wala akong ibang pagpipilian kundi alisin kayo. Yan ay pagtataksil. Sigaw ni Rainy ng galit. Lucian ay humalaklak at sinabi ng may paghamak, tawagin mo itong anuman. Kahit ang kaharian ng Evolet ay hindi nakabawi ng lungsod na ito mula sa amin mga daang taon na ang nakalipas. Sinubukan nila, pero hindi nila naglakas loob na itulak kami ng husto. Merrick ay tumawa ng may kasiyahan. Alam mo ba kung bakit hindi nagtatangkang hamanin tayo ang pamilyang Maharlika? Dahil pagod ka ng mabuhay, malamig na sinabi ni Rainy. Merrick umiling na may pang-aasar. Mali. Ang pamilya namin ang may kontrol sa Aruna City dahil sa lakas ng aming bilang. Kahit ang royal family ay walang magagawa tungkol dito. Mayroon kaming higit sa 1,000 demigod at mahigit 20 lesser deity masters. 11. Bumagsak ang puso ni Rainy, nagulat sa revelasyon. Ang kanilang kapangyarihan ay labis na nakakabigla. Malayo pa ito sa kaya ng Swordati. Sumingit si Lenora, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi lang iyon. Ang kapatid ko ay isang pangunahing disipulo sa Vial Ete Sacred Ground, at siya ay paborito ng mga nakatatanda. Kaya, ang pagsalungat sa amin ay nangangahulugang pagsalungat sa Vial Ete Sacred Ground. Wala kang laban-laban sa pamilya namin. Galit na sinabi ni Stephanie, huwag kaming maliitin.
Kung hindi kami makakalabas dito bago magtakip silim, 5,000 ganap na armado na mandirigman ng templo ang papasok sa inyong mga pintuan, at saka ang buong pamilya ninyo ay mawawala. Binaliwala ni Lucian ang kanyang mga salita habang siya'y humalaklak. Ikaw, bata ka. Ang lungsod ng Aruna ay pinoprotektahan ng 30,000 na mga sundalong may mahusay na kagamitan at isang pinatibay na hadlang. Akala mo ba madali lang makalusot? Iyan ay wala kundi isang hanggal na pangarap. Bukod pa rito, alam ko na hindi walang kapantay ang kataas-taasang Panginoon. Pinatay niya ang isang pangunahing disipulo mula sa Gaudium Sacred Ground at pininsala si Calyx. Ang kanyang lolo, isang intermediate realm master, ay papunta na rito upang maghiganti. Pagdating niya rito, ibibigay namin ang Supreme Lord at hihilingin namin sa kanya na lipulin ang Supreme Platon. Napaluhod ang mga mukha ni na Rainy at Stephanie. Hindi nila inasahan na magiging ganito katapang at traidor ang mga Greymores, nagagamit ng lason. Ano ang kailangan para pakawalan nyo ang Supreme Lord? Tanong ni Rainy. Pakawalan siya. Walang pagkakataon. Gaya ng sinabi ko, inaalok namin siya kay Ginoong Guggenheim ng Gaudium Sacred Ground. Kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos noon ay wala na sa aking mga kamay. Sabi ni Lucian habang ngumiti. Lalong lumawak ang ngiti ni Merrick. Patapos na ang Supreme Lord, pero hindi naman kailangan kayong matakot ng ganon. Ang gaganda nyo kasi. Sayang naman kung papatayin ko kayo. Bakit hindi na lang kayo maging mga sidekick ko? Hinding-hindi. Mas pipiliin kong mamatay kaysa maging side chick mo. Galit na sagot ni Rainy. Pareho kami, matigas na sagot ni Stephanie. Ngumiti si Lucian at sinabi, wala kang pagpipilian. Ang anak ko ay mapagbigay, at dapat kang magpasalamat. Kapag patay na ang Supreme Lord, ibibigay mo sa amin ang Supreme Merchants Guild. Sa mga pangarap mo, mas pipiliin pa naming mamatay, sagot ni Rainy. Si Lucian ay may nakakatakot na ngiti. Ang kamatayan ay hindi ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari. Mayroon pang mas malupit na mga kapalaran. Halimbawa, sa 3,000 sundalo sa lungsod na ito, sigurado akong marami sa kanila ang gustong makilala ang dalawang magagandang babae tulad ninyo. Ano sa tingin nyo? Kabanata 1159. Napakasuklam. Galit na sabi ni Rainy, kahit nasa ilalim ng kanyang galit ay hindi may kakaila ang takot. Sila ay humaharap sa 30,000 sundalo, na silang dalawa lamang. Ang simpleng pag-iisip lang ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Ang mukha ni Stephanie ay namutla, at ang takot ay nakasulat sa lahat ng kanyang mga tampok. Tara na. Sa tingin ko, panahon na para mag-enjoy, sabi ni Merrick, inaabot ang mga braso ng dalawang babae. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga patalim sa mga kamay ni na Rainy at Stephanie. Gumagalaw ng kasing bilis ng kidlat, iniikot nila at tinutok ang mga talam sa leeg ni Merrick, umaasang mahuhuli siya bilang hostage at makahanap ng paraan palabas. Sa sandaling tila magtatagumpay na sila, kumilos si Lucian. Ang kanyang mga kamay ay sumabog, hinawakan ang kanilang mga palso nang ay nagdulot sa kanila na agad na bitawan ang kanilang mga patalim. Hindi nag-aksaya ng oras si Lucian. Sa isang maayos na galaw, pinindot niya ang dalawang daliri sa dibdib ng bawat babae. Isang alon ng espiritual na enerhiya ang nagtatakip sa kanilang mga kapangyarihan, na nag-iwan sa kanila na walang magawa. Si Merrick ay labis na nagulat na siya ay pinagpawisan. Kayong mga munting mga hayop, naglakas loob kayong umatake sa akin. Hintayin nyo lang na matapos ko kayo. Lumiko siya sa kanyang mga gwardya at inutusan, dalhin ang dalawa sa aking silid. Naramdaman ni Rainy at Stephanie na nawala ang kanilang huling pag-asa. Ang kanilang mga kakayahan ay nakalakip, at hindi nila mawakasan ang kanilang buhay kahit na gusto nila. Lumapit ang mga gwardya, handang hulihin ang mga babae. Bigla, umupo ng tuwid si Sebastian. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, isang hindi nakikitang hiwa ng enerhiya ng espada ang lumabas. Isang iglap lang ang lumipas, tumama na sa lupa ang mga ulo ng mga gwardya. Lahat ay natigilan sa gulat. Supreme Lord Sebastian. Puno ng luha ng ginhawa ang mga mata ni Rainy nang makita niyang gising si Sebastian at walang kahirap-hirap na pinapatay ang mga gwardya. Lucian at ang iba pa ay napamangha. Ang
Ang hindi ito posible. Uminom ka ng 12-dosenang baso ng Eternal Sleep Elixir. Kahit ang isang Lesser Deity Master ay matutulog ng ilang linggo. Paano ka nabangon agad? Labing nagulat si Lucian, at puno siya ng hindi makapaniwala. Tumayo si Sebastian at nagunat. Siguro ang ibang tao ay kailangan ng ilang linggo para makabawi, pero para sa akin, ilang minuto lang ay sapat na. Ang elixir ay malakas, pero kahit na ito ay hindi siya natagalan ng matagal. Mabilis na pinakalma ni Lucian ang kanyang sarili. Kahit gising ka, wala rin iyon. Hindi ka makakalabas dito ng buhay. Matapos putulin ang kanyang mga kamay, mahigit 20 tao ang sumugod. Ang mga taong ito ay hindi mga baguhan. Kahit ang pinakabata ay malapit ng mag-40, habang ang ilan sa iba ay may mahahabang balbas na may kulay abo at mga mukha na may tanda ng katandaan. Ngunit ang kanilang mga aura ay nakakatakot, lahat sila ay makapangyarihang Lesser Deity Masters. Sa labas ng mga pinto, nagtipon-tipon ang mga dosenang gwardya, habang sa malayo, 100 taga-baril ng crossbow ang naghahanda ng kanilang mga armas. Ngumiti si Lucian ng malamig at sinabi, Supreme Lord, kahanga-hanga ang iyong lakas, ngunit walang pagtakas. Bakit ang taas ng kumpiyansa mo? Tanong ni Sebastian na may mapaglarong ngiti. Siyempre, sagot ni Lucian, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod. Nagpatuloy siya ng may kay-abangan, mayroon kaming 26 na Lesser Deity Masters dito, isa sa 8-star level, 2 sa 7-star, at ako ay nasa 9-star. Mag-iisip pa ng 2 beses ang isang Intermediate Realm Master bago kami harapin. Dagdagan pa ng 100 elite na gwardya at 100 crossbowman, at wala kang laban. Tumakas ka, kataas-taasang Panginoon. Iligtas mo ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin. Pinayuhan ni Rainy. Kabanata 1160. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Tanong ni Lucian na may halong tawa. Ang kanyang boses ay puno ng kasamaan habang sinabi niya, napalibutan na namin ng lubusan ang lugar na ito. Kahit langaw ay hindi makakalabas. Sa mahigit 10,000 gwardya sa paligid ng Greymore Estate, kahit gaano pa kalakas ang iyong pagsasanay, wala kang mapagtataguan. Hindi siya nagmamalabis. Ang mga gwardya sa Aruna City ay talagang mas malakas kaysa sa mga nasa ibang lungsod. Hindi lang ang kanilang mga kagamitan, kundi pati na rin ang kanilang mga pundasyon ng pagsasanay ay walang kapantay. Sa karamihan ng mga lungsod, ang mga gwardya ay nasa huling yugto ng pinnacle stage lamang, ngunit ang mga puwersa ng lungsod ng Aruna ay kasing lakas ng mga nasa Wonderton. Sa pinakamababa, sila ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos, at ang kanilang mga leader ng squad ay mga demigod. At naglaban-laban sila sa mga pormasayon. Maaaring sila ay mahirapan ng mag-isa ngunit hindi mapipigilan kapag pinagsama ang kanilang lakas. Ngunit, nanatiling kalmado si Sebastian habang sumulyap kay Lucian na may bahagyang ngiti. Nais kong ayusin ang bagay na ito ng mapayapa. Kung ibinigay mo ang Aruna City, ikaw pa rin ang magiging nangungunang pamilya dito. Pero sa halip, pinili mong maghukay ng sarili mong libingan. Ang mga mata ni Lucian ay nagliyab sa galit sa mga salitang iyon. Ang kapal ng mukha mo para sa isang patay na tao. Kung humingi ka ng awa, baka payagan pa kitang mabuhay ng ilang araw pa. Pero dahil sobrang sabik ka ng mamatay, ikalulugod kong tuparin iyon. At kapag dumating na si Ginoong Guggenheim, ibibigay ko sa kanya ang iyong patay na katawan. Pareho rin ang magiging resulta kahit alin pa ang mangyari. Tay, tigilan mo na ang pag-aatubili at patayin mo na siya. Hindi na ako makapaghintay na mag-enjoy kasama itong dalawang magaganda. Ang mukha ni Merrick ay nagbago sa maselang pagnanasa habang ang kanyang mga mata ay sabik na naglalakbay sa katawan ni Rainy at Stephanie. Ang kanyang mapanokso na ekspresyon ay talagang nakakadiri. Patayin mo siya. Ang mga mata ni Lucian ay nag-aapoy ng malamig na galit habang inutusan niya ito. Sugod. Sa utos ni Lucian, mahigit 20 Lesser Deity Masters mula sa pamilya Greymore ang naglunsad ng brutal na pag-atake kay Sebastian. Isang agos ng nakakatakot na espiritual na enerhiya ang sumalubong sa kanya, at dinistorbo nito ang espasyo na dinaanan nito ng napakalakas na kapangyarihan. Mag-ingat ka, kataas-taasang Panginoon.
Sabay na sumigaw sina Rainy at Stephanie, at ang pag-aalala ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Alam nilang hindi sapat ang kanilang limitadong antas ng pagsasanay upang makagawa ng anumang epekto, kaya't wala silang magawa kundi manood ng walang magawa. Ang nakakatakot na espiritual na enerhiya ay nilamon si Sebastian sa isang iglap. Noong akala ng lahat na siya'y tiyak na mapapahamak, isang malakas na pagsabog ang sumabog habang ang enerhiya ay sumabog sa lahat ng direksyon. Bago pa man maglaho ang shockwave, ang kanyang anyo ay lumabo at biglang lumitaw sa harap ng isa sa mga nakatatanda. Sa parehong sandali, ang kanyang kamao ay tumama ng may napakalakas na puwersa. Walang espiritual na enerhiya sa likod ng suntok, ngunit ang lakas nito ay sapat na upang wasakin ang sinumang naglakas loob na humadlang. Wala pang pagkakataon ang nakatatanda na makapag-react. Sa isang malakas na tunog, ang suntok ni Sebastian ay nagpadapo sa kanya palabas ng bulwagan. Nagsuka siya ng isang bangkos ng dugo na may halo ng mga piraso ng kanyang mga napinsalang internal na organo. Bago pa siya bumagsak sa lupa, patay na siya. Lahat ay nagulat sa kanilang nakita dahil ang nakatatandang pinatay sa isang suntok ay isang 3-star lesser deity master. Ang napakalakas na puwersa sa likod ng atake ni Sebastian ay nakakatakot. Si Sebastian ay umasa lamang sa kanyang pisikal na lakas dahil ang kanyang espiritual na pagsasanay ay huminto sa pader sa pinakatuktok na antas ng demigod at hindi makalusot. Ang kanyang katawan ay naging napakalakas na ito ay kasing lakas ng isang mid-grade na espiritual na artifact. Ang isang 3-star na lesser deity master ay walang laban sa kanya, at kahit ang isang 8 o 9-star na kaparehong antas ay matatalo rin. Patayin siya. Sumiklab ang galit ni Lucian. Ang pagsasanay sa isang master ng mas mababang Diyos ay hindi madali, at isa ang napatay sa unang palitan. Ang galit ay sumiklab sa kanya na parang apoy. Sugod. Muling sumugod ang mga nakatatanda ng pamilya Greymore, may hawak na mga talon at espada. Nagsagawa sila ng malupit na pagsalakay kay Sebastian gamit ang mga saksak at hampas. Sa isang iglap, napuno ng isang nakamamatay na ipu-ipo ng mga aura ng talon at enerhiya ng espada ang hangin, na nagbabanta na sirain ang lahat ng kanilang daraanan. Supreme Lord, mag-ingat ka. Nagtatarante sina Rainy at Stephanie habang helpless na pinapanood. Ngunit si Sebastian ay nanatiling hindi natitinag, gamit ang Phantom Stride upang maayos na maiwasan ang sunod-sunod na mga atake. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harapan ng isa sa mga nakatatanda at sinipa ito. Ang unang pagkabigla ng nakatatanda ay mabilis na napalitan ng galit habang ibinaba niya ang kanyang espada.